Praise God. Wow, it's good to be in the house of the Lord in the Philippines. Amen? Nakakamiss kasi wala ang mami natin, but she's looking on us and even daddy. So, are you ready to hear the word of God? Amen. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, yeah, we're gonna hear the word of God this morning. And we want to be satisfied by His word. Amen. Alam niyo, pag nangihina ka, may pakiramdam kang parang kulang ka. Naramdaman niyo ba yung may parang kulang sa'yo? Na parang kang nalilito? Na parang kang natutulala? At parang kang nagugutom? You know, it's the word of God. And today, and this morning, let us be satisfied by His word. Amen? Hallelujah. Let us pray na rin. Nakatayo na rin lang kayo. Praise God. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po sa pagkakataong nasa tahanan mo kami. We can be anywhere, Lord. But thank you. We are here in your church. We can be sick right now. But Lord, thank you for giving us strength, Lord God, to be in your house. And so, Lord God, we choose to praise you. We choose to worship you. We choose, Lord, to listen to your word. And we pray, God, that your word will penetrate in our hearts. And your word change our lives. Pwede pa kaming mabago, Panginoon. May bago pa po kami. And Lord, we pray that your word will do its work. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na tayong lahat. Nandiyan ka na ba? Alam kong nandiyan ang iyong katawan. Pero nandiyan ba ang iyong isip? Okay, so sa oras na ito, lahat po ng busy ay wag muna pong mabisi. Don't waste your time coming here and just do ministry. Especially Sunday. Especially praise and worship. Regardless kung ano ang iyong ministeryo, kung ikaw ay praise and worship team, media, usher, at kung ano-ano pa, pagdating sa praise and worship, sabihin mo sa katabi mo, sumamba ka. Alam ko pong nakikita, narinig po tayo nasa labas, ano? Kaway-kaway nga po tayo dyan, ating mga mens dyan. Thank you, Lord. Yan. Praise God. Sana susunod, meron na po tayong ano doon, no? Parang TV. No? Okay. Yung makakapasok pa, pasok. Wala muna pong busy. Hindi po ako galit, ha? Alam nyo kasi, minsan, alam niyo ba, natutukso tayong gumawa ng ministeryo and we forgot the reason why we are here. Even your ministry is part of your praise. Even your ministry is part of your worship. Amen? So pagdating ng Word of God, wala mo nang lalabas, wala mo nang kung ano-ano gagawin, makikinig lang. And this morning, dahil po tayo ay pangmasa ngayon, hindi po leadership conference to, hindi to po isang workers fellowship, ito ay pagsamba. At alam ko, lahat ng kapatiran natin, sa every folks and every ways of life ay nandito. Amen? Kaya isang simple and yet powerful na paalala ang meron tayo ngayon. Alright. It will be found, our text today will be found in Proverbs chapter 3, verse 1 to 10. Ito ang pinaka-common, pero madalas malimutan. Nakakanta pa nga ito, kinanta pa ito ni Gary Valenciano, di ba? Yung trust, meron maganda si Gary Valenciano ganito? Ha? Hindi na namin nabutan yun. Alright. May sasagutin po tayo mga tanong ng buhay at ang sasagot po ay salita ng Diyos. Kaya kung may tanong ka sa buhay mo, if you have any question in life, if you have any question in your ministry, in your personal life, in your success, in your body, anything,
The answer is in the Word of God. Huwag kang tanong ng tanong kay Google. Kasi hindi naman lahat ng sasagot niya. Maraming sagot siya. Pero ang pinakatamang sagot nasa salita ng Diyos. Amen? So, ito ay 5 tanong na madalas nating itanong. Number 1 na tanong, paano ba mabuhay ng mahaba at mapayapa? Naku, itong tanong na to napakasarap. Paano ba mabuhay ng mapayapa at mahabang buhay? Tinanong mo na ba yan? Alam ko mga sagot dyan, keto diet. Ano ba? Less stress, exercise more, eat less, work more, di ba? Iwanan yung makukulit na kaibigan. Amen? Mamili na kaibigan. But the Bible will answer us how to live a peaceful and long life. Mga kababayan, mga kapatid, nandyan ka ba? Natanong mo na ba to? Ay, walang nagtanong nito, ako lang. Natanong mo na, paano kayo humaba ang buhay ko? Paano kaya maging mapayapa ang buhay ko? Okay, Proverbs chapter 3, verse 1 and 2. Basahin natin. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong kalilimutan. Lahat ng aking utos, sa isipan mo'y itanim. Upang ang araw mo'y tumagal. Humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Wow! My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Nandito pala ang sagot. Lord, paano hahaba ang buhay ko? Ano dapat kong kainin? Baboy ba? Manok? Ang mahal pa naman ng manok, Lord. Fish, egg. Penging ang panyo para humaba yung aking pagsasalita. Salamat po. Natanong mo na yan, di ba? Exercise, jogging ba, weight, lift. Pero the Bible answers us. They will prolong your life for many years. Hahaba ang buhay mo and will give you peace and prosperity when, When you do not forget. You do not forget the teaching of the Lord. And you put the commandments of God in your heart. Praise God, tag-ulan na po. Pagpapala na. Konti lang umaamin. Kinakabahan yung iba. Sabi, ano kayong bahay ko? Yung bubong namin. Yung sinampay ko. Dumito ka muna. Amen? The Word of God says this morning, do not forget the teaching of the Lord. Whatever you learn in Sunday, in Bible school, in J group, in your cell group, whatever you learn sa inyong midweek, do not forget. Ano ibig sabihin ng do not forget? Pag humarap ka sa sitwasyon na kailangan mamili ka, salita ba ng Diyos, utos ba ng Diyos, o pakiramdam mo? Utos ba ng Diyos o gusto mo? Do not neglect, do not forget the teaching of the Lord. Rather, choose to obey God's commandment. Amen? Ang mangyayari, hahaba ang iyong buhay at papayapa ka. Sino gusto ng kapayapaan? Alam niyo po, ang kapayapaan ay hindi galing sa labas. Gusto ko mapayapa, kaya ang mga kausap ko, gusto ko mga pipi. Para walang maingay. Gusto ko ng kapayapaan, kaya pupunta ako sa tabi ng beach. At andun, ang naririnig ko lang is, all I can hear is the wave of the
the ocean. Or I will go to the mountain. Hello? O kaya manonood na lang ako ng favorite kong telenovela. Gusto ko ng kapayapaan. But peace doesn't come from the outside. Peace comes from the inside. Actually, in times of trouble, it is where peace comes out. Ano yung peace na galing sa loob ko, Pastor? Ano po yun? It's knowing that the Lord is with you. Ang kapayapaan mo, yung alam mong kasama mo ang Diyos. Alam mong hindi ka niya pababayaan. Yun yung peace that God is in control. God knows everything. God loves me. And God intends all good things to my life. God will not forsake me. He will not abandon me. Amen? And then, peace will come out. Amen po ba? So in times, ulitin natin, paano hahabang buhay? Tanong mo sa katabi mo. Paano hahabang buhay? How will I have a long life? How will I have peace? Do not forget the teaching of the Lord. Put it in your heart. Hindi yung konti lang limot na. Konting galit lang limot ng Word of God. Huwag magbo-boyfriend ng unbeliever. Dumating lang ang pogi. Forget na. Diba? Mag-tithes and offering. Nakita mo 70% off, forget na. Put the words in your heart. Amen. Huwag nang magsisinungaling. Huwag nang magnanakaw. Huwag nang magyayabang. Naririnig niyo pa ba yan? Alright. Number 2. Paano ako magkakaroon ng pabor sa Diyos at sa tao? Okay, how can I have a favor in the eyes of God and in the eyes of men? Kasi alam niyo po, maraming tao sasabihin, ay hindi bale, mahal naman ako ng Diyos, gusto naman ako ng Diyos, kahit galit kayo lahat sa akin. May ganyan salita, di ba? Kahit galit kayo lahat sa akin, basta masaya sa akin ng Diyos. Well, hindi totoo yun. Pag nagagalit na ang tao sa'yo, lahat na ng tao nagagalit sa'yo, abay, magtanong ka. Hindi tama yun. Because here, in verse 3 and 4, ano sabi diyan? Let love and faithfulness never leaves you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then, you will win favor and good name in the sight of God and man. Hello. Pananalig at katapatan. Sabihin natin sabay-sabay, katapatan. Pananalig. It means what we believe, we practice what we believe. What we preach is what we live. Amen? Sabi doon, ikwintas mo sa liig mo. Ibig sabihin, laging nandyan. Itanim mo sa iyong isipan. Ang dami mong tinanim. Puro sama ng loob. Nung bata ako, ginanito ako, kinalimutan ako. Nung nakaraan, hindi ako inintindi. Kaya ang labas tuloy, sama ng loob. Ang itatanim mo sa iyong puso at isipan at lagi mong bitbit, amen, ay yung salita ng Panginoon. Yung pananampalataya at katapatan. And then, you will win the favor of God and men. Maraming time, we need the favor of God. Church, maraming panahon, sa totoo lang, lalo na ang sitwasyon natin, mahirap, you need the favor of God. Kailangan mo ng pera. Saktong-sakto lang yung pala kulang. You need the favor of God. Hello? Sabi ng doktor,
Wala ka ng kagalingan. You need the favor of God. Sa pila ang haba-haba. Pang 50 ka. 5 na lang ang tatanggapin. You need the favor of God and men. Hello? Hindi si mayor ang kailangan mo. Hindi si barangay captain ang kailangan mo. Hello? What you need is to live by faith and be faithful. Nako, konti lang nakakaintindi. Sabihin mo sa katabi mo, you need to be faithful. Alam niyo po, pag sinabing katapatan, hindi lang pera. Pag sinabing katapatan, tapat ka sa iyong salita, gagawin mo ang sinabi mo, pag sinabi mo, mangyayari. Pag sinabi mong bibigyan kita mamaya ng 300, bigyan mo. Pag sinabi mong darating ako ng 2 o'clock, dumating ka ng 2 o'clock. Pag sinabi mong mahal kita, sa puso mo, dapat mahal mo talaga siya. You know, there are so many people right now, their words are like, sabi ng Bible, their words are like butter, smooth as butter. Or like lotion. But their hearts are full of war. Marami pong ganyan. Sabi ni Haring David, you know, I pray for my companions. I pray for my mga kasama ko sa buhay. Because their words are like butter. Smooth as butter. But their hearts is at war. Hindi katapatan yun. Amen? Pag sinabing tapat, kung ano yung sinasabi ng bibig, hindi dapat kabig ng dibdib. Kung ano yung sinasabi ng bibig, dapat galing sa puso. True. Honest. Faithful. Pag hindi sa'yo, wag mong kukunin. Pag araw ng Diyos, hindi araw ng ibang tao. Amen ba? Kaya nga, praise God, kahit umuulan at nandito ka ngayon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wag ka mag-alala. Baka kaya wala nang isip mo rito, iniisip mo yung bubong nyo. Sino nag-aalala rito sa bahay niya ngayon, ang lakas ng ulan? Wag kayong mag-alala, maging tapat kayo, i-pray lang natin yan. Pagdating mo, may bahay ka pa. Ayan. Amen. Nag-aalala kayong pauwi, matuto kayong lumangoy. Di ba may kanta yan? May kanta na, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Dumaan man ako sa baha, di ako malulunod. Ayan na yan. At sa mga may bagong sapatos, ano naman? Alam nyo, when we comes to trials, when we comes to experiences, okay lang yan. Masarap ma-experience yan. Difficulties, masarap ma-experience yan kasi dyan matututo ka. Hello? Alam nyo ang experience, masarap alalahanin pag may edad ka na. Nung kabataan kami dito sa church ng JTJ, hindi pa ito eh. Ang Paranaque naman, laging baha eh. Di ba? Tanong mo sa katabi mo, hindi ka ba nasanay? Tumanda ka na dito? Lagi namang may bahayan. You know, we go to church, minsan ang baha hanggang tuhod. The last time nandito kami, yung mga kabataan, grabe. They come here. Hanggang dito na yung baha. I remember that, di ba? Sobra. Pero you know, pag konting edad lang, sasabihin mo, praise God.
Naranasan ko lahat yan. Makarating lang sa gawain. Sinamahan ako ng Diyos. Ang saya-saya. Ano gusto mo buhay mo? 8 o'clock nasa job na? 5 o'clock lalabas? Everyday ganun lang? Or mamamalengke ka lang, gigising, maglalaba? Be faithful. Kahit nasa work, be faithful. Hindi pa pwedeng Christian ka lang pag nasa church. Hanggang trabaho, be faithful. Hanggang sa school, be faithful. Show that you are truly a Christian. Amen? Then, when times na favor ang kailangan mo, when you need favor from God and men, makukuha mo yon. Palakpakan natin ang Panginoon. Also in verse 5 and 6, so what should I do now? O, di ba? Ano ba dapat kong ginagawa ngayon? Ano ba yung dapat kong every time that I plan o ako'y nagpaplano, ano ang dapat kong ginagawa? Sa everyday life ko, ano kung dapat ginagawa ko? Sabi dito sa 5 and 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya iyong alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Trust in the Lord with all your hearts and lead not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So, gusto natin ng tagumpay. Sino gusto ng tagumpay? Sino gusto niya na yung paplanuhin niya maging tama, maging tumpak? Sino yung sawang-sawa na sa mali? Sawang-sawa na sa laging, ano ba yun? Lagi na lang, imbis na 100% na ayos, laging 70. Pasang-awa. Sayang. Sino yung sayang? Success na sana, biglang pumalpak pa sa dulo. Ginto na sana, naging bato pa. Ayaw na natin yon, di ba? Sabi mo, ayoko na yan. Nakakasawa ang simpleng buhay. Nakakasawa ang maging simple. You know, we are extraordinary people. We are a peculiar people. Amen? We are born again tayo to be successful people. Hindi dapat ang buhay natin pag tinatanong ka, kumusta ka? Eto. Okay lang naman po. Di ba laging ganyan? Masaya lang pag nasa church. Pag praise and worship, talon talaga naman to the max. Pagkatapos ng praise and worship, pag word of God na, tulog. Di ba? Minsan nga kumakanta ka, hindi mo naman naiintindihan eh. Ano yung kanta kahapon? The battle is the Lord, di ba? Every victory is yours. Sabi nung isa, every battery is yours. Every battery is yours. Yung battle at yung victory, pinagsama na niya. Battery na ang ending. Totoo, kumakanta, sumasaya, walang understanding. Pareho lang yan nung kantang, My life is in New York, my life. Imbis na in you, Lord. Sa kanya, in New York daw. Totoo. Sasayaw, kakanta, tatalon, pero hindi niya alam kung bakit. Kumakanta pero alam mo wala sa isip. Sabi rito, lahat ng ginagawa mo, ipasakop mo sa Diyos. Ibig sabihin, Lord, nalalaman mo to.
Pag tinaas ko yung kamay ko, ibig sabihin, pinupuri kita. Pag lumundag ako, ibig sabihin, masaya talaga ako para sa'yo. Hindi ako nakikilundag, hindi ako nakiki-attend lang ng Bible study, hindi ako nakiki-practice lang. I really love you. I dance for you, not to perform or anything, because I worship you. Amen? Pag sumasayaw sa unahan, hindi pa pwedeng ang isip. Ganun. Di ba? Pag kumakanta, hindi pwedeng hindi alam. Hello? Lahat ng ginagawa, pati paglilinis. Okay, kalabiti may katabi mo, kapatid. Wala tayong janitor sa church. Lahat tayo may malasakit sa bahay ng Diyos. Malalaman mo pag mahal talaga si Lord eh. Napakasimple lang. Habang sumasayaw ka dyan at may nakita kang basura, pulutin mo. Habang nagba-Bible study kayo at napapaligiran kayo ng basura, aba, hindi kalooban ng Diyos yan. Hindi talaga kayo nag-aaral. Nagkukwentuhan lang talaga kayo. Hello? When you go to the bathroom, when you go to the toilets, sabi ron, submit everything to the Lord. Narito ako sa bahay mo. Nandito ako, naglilingkod ako sa'yo. Dapat lahat yan. Hindi mo na ako makakapaglinis kasi sasayaw pa ako. Hindi pa ako makakapag-offering, Lord, kasi nakapangako ako sa Jollibee, sa friend ko. Hindi mo na ako makakate ng J-group, ng life group, kasi may sama ako ng loob. Hindi ako makakapag-preach kasi nag-away kami mag-asawa. Kalabit sa katabi. Tama na yan. Gusto mo maging successful? Ang tagal-tagal mo na sa church? Sino dito 10 years mahigit na sa church? Taas kamay. Kumusta ka na? What happened? Nasaan ang tagumpay? Maaring tagumpay ka sa mundo, pero tagumpay ka pa sa buhay Kristiyano mo? Sabi rito, you will have success in life when you are submitted to God. Regardless what you feel, you have to submit to the Lord so that you will be successful in all walks of life. Amen? Sa song leaders na lang, diba? Song leader, dancer. Paano mag-submit sa Diyos? Pag sinabi ng Diyos tapos na, tama na. Oo, umalis na yung Holy Spirit, nandiyan ka pa rin. Submit to the Lord. Hello? Then you will be successful. Sa buhay Kristiyano, ganun din. Then, next question. Wow, papaano naman ko ako'y may sakit? Or papaano ang aking kalusugan? Nako, question niya ng mga mommies at sa mga daddies na may nararamdaman. May sagot pa rin si Lord dyan sa verse 7 and 8. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo at sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Wow! Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord. Ito po ang bagay na nawawala sa church. Fear the Lord. And shun evil. Sabi mo, iwasan mo kasamaan. Lahat ng pandaraya, tama na yan. Lahat ng kasinungalingan, tama na yan. Lahat ng pagnanood ng malaswa, tama na yan. Lahat ng pagkainggit, pagkaaway, pagjejealous, tama na yan. When evil comes, say no. When anger comes, say no. When jealousy comes, say no. Fear
sabi doon, then, this will bring you health to your body and nourishment to your bones. Wow, lalo na ako, may edad na rin po ako. Minsan naisip ko yan, Lord, gusto ko pang tumagal hanggang 80 years old, 90, di ba? Ano kaya yan, may nararamdaman na akong mga, sumasakit na yung mga buto-buto ko. May uric. Minsan sakit ng tuhod ko. But you know, the Bible never mistaken. Avoid evil things. Kaya pag kay busog na, wag nang kumain uli. Alam mo, busog ka naman, tapos may kumakain. Ay, kakain uli ako. Hello? Lahat ng kasamaan, yung ayaw tumayo, nanonood lang ng TV 3 oras dyan. Tapos sasabihin mo, bakit hindi ko maigalaw yung aking balakang? Eh, siyempre, in-stuck mo eh. Siyempre, in-stuck mo ganyan. Di mamaya, masakit. Hello? Fear the Lord. Ito namang bagay na to, mga kapatid, huwag nating kalimutan. Madalas ko pong ituro to, madalas kong sabihin kahit kanino. Hindi po ako magsasawa. Ano po isa sinasabi ko madalas? Naririnig ka ng Diyos. Hindi ka man naririnig ng mga kaaway mo, kung ano na pinagsasabi mo, naririnig ka ng Diyos. Wala man nakakakita sa ginagawa mo, ikaw lang nakakakita ng computer mo, ikaw lang nakakakita ng iPhone mo, nakikita ka ng Diyos. Matakot ka sa Kanya. Oo, hindi ka takot sa tao. Wala kang pakialam kung kabangga mo sila lahat. Wala kang pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao. Oo, pwede yun. Pero matakot ka sa Diyos. Dahil may magagawa siya sa'yo. Regardless kung sino nakatingin. Regardless kung walang nakatingin. Regardless kung sino nakikinig. Ingatan mo ang iyong labi. Sabihin mo nga sa 3 tao, kapatid, ano ang pagkatakot sa Diyos? Ingatan mo ang iyong labi. Ingatan mo ang iyong mata. Matakot ka sa Diyos. Amen? Wala akong pakialam kung wala dyan yung nakikinig sa akin. May nakikinig eh. May nakikinig na Diyos. I will choose. We have to choose to do what is good. Amen? Then, ano sabi rito? Magiging healthy ka. Alam niyo po, pag natakot ka sa Diyos, ginawa mo ang tama, sasaya ka. At pag masaya ka, gaganda ang kalusugan mo. Lahat ng taong laging galit, pansinin mo, malungkot. Pangalawa, mahina ang katawan. Totoo yan. Sige, preachan mo yung katabi mo. Gusto mong humaba ang buhay mo? Maging masiyahin ka. Appreciate little things. Hindi ko sinabing masiyahin, tawa ng tawa lang. True. Buti na nga lang, kahit yung mundo, tinutulungan tayong humaba ang buhay. May showtime, may itbulaga. Hindi totoo. Para lang patawanin ka. Comedy mga pelikula. May isang bishop, isang sa Amerika, may sakit siya eh. Ang sabi ng Diyos sa kanya, manood ka ng sine. Hindi totoo. Yung comedy. At tumawa ka ng tumawa doon. Sabi niya, Lord, hindi spiritual yun ah. May cancer siya eh. May cancer siya, at ang sabi ng Diyos sa kanya, manood ka ng sining comedy. At tumawa ka ng tumawa. Sabi niya, Lord, ikaw ba yan? Pero ang ibig sabihin lang nun, kung gusto mo humaba ang buhay mo, huwag kang malungkutin. Huwag kang magagalitin. Find things to enjoy.
Amen? Choose to see good things. Appreciate little things. And choose to be happy. Amen? Last one. Praise God. Paano yumaman? Wow. O sabi mo, wow. Paano yumaman? Verses 9 and 10. Wow. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay laging aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi matutuyuan. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then, your barns will be filled with overflowing, and your vats will brim over with new wine. Paano po yumaman? Tanong ng lahat yan. Anong investment ang gagawin ko? Simple lang. Parangalan, ibig sabihin, the best offering. The best you have in your wallet, in your gifting, in your wealth, give it to God. Ayaw na natin ng Kristiyanong mahirap. Hindi yan kalooban ng Diyos. Kung naghihirap ka, hindi yan gusto ng Diyos sa'yo. Hindi ko sinasabing ikaw ay maging magarbo. Hindi ko sinasabing ikaw ay maging, ano ba yung tawag doon? Luxurious. Yung, ano ba sa Tagalog luxurious? Yung mabongga, magarbo, umaapaw-apaw, na parang lagi mong birthday. Okay? Hindi ko sinasabing ganun. Ang ibig ko sabihin ditong prosperity, kasaganaan, hindi nagkukulang. Oo, maaring ngayon, intayin mo lang mamaya, nandiyan na yan. Hello! Sabi rito, di ba? When you honor God with your wealth. Kaya sa offering mo, pag ang 1,000 at 100, 2 na lang natira. Naku, nakakatakot na challenge to 1,000 ang nasa wallet mo at 100. Choose God. Offering time, choose the Lord. With the best of what you have. If you really believe in offering, sino dito naniniwala sa offering? Offering, sabi ko nga madalas, ito pa, inuulit-ulit ko. Siguro hanggang tumanda ako, sabihin ko to. Kahit magkantahan tayo, at walang offering, concert yon na libre. Pag tayo ay nag-aral, nag-preach, without offering, seminar yon na libre. Pero pag tayo umawit, nag-preach, at naghandog, then it's worship. You really worship when you have offering. It's true. Even you read the Old Testament, when they said, I want to worship the Lord, they will have to find something to offer to God. They cannot come to God just asking without offering. Offering is very sacred. It represents your heart. It represents your treasure. It represents yung value ni God sa'yo. Kaya pag sa Diyos, dapat the best. Ilang pong beses na po, isang beses na nagpatotoo ko sa inyo. Ngayon, maraming beses na. Ang naiiwan sa pitaka namin, 1 lapad o 10,000 yen and 1,000 yen. Hindi lang isang beses namin napagtagumpayan yon, mga kapatid.
marami ng beses. At pag sinimulan mo na isang beses, magagawa mo na lagi. I challenge you. Choose to honor God when you do offering. Hello? Wag ka, okay, natakot yung iba. Sabi, wag ka matakot. Huwag kang matakot kasi may pangako si Lord. Sabi niya, at ang wallet mo ay aapaw. Wala itong sukat kalagyan, sabi sa ibang verse. Amen? Laging mapupuno ang lalagayan ng iyong kayamanan. What I'm saying, hindi laki yon, hindi lang laki. What I'm saying, how you value God. Don't just give, when you have something, don't just give yung tira-tira sa Diyos. Please. Mag-o-open ka na 50, tapos iinom ka sa Project Coffee, Starbucks Coffee Joe? Coffee Project? Iinom ka, magkano yung kape doon? 200? Pagkatapos nito, naka-coffee project ka, kukurutin talaga kita. Tapos o-opening ka sa Diyos, 50 pesos? 20 pesos? Tapos sasabihin mo, Lord, pagpalain mo po ako, Lord. It's crazy. Hindi baliw ang Diyos at hindi siya napaloloko. Offer God first, everything. You know, everything we have. Pinadala po kami doon, di ba? Ang utos lang ang dala talaga namin, utos lang. At pangako na kasama nyo ang Diyos. Walang tao. Bundok kami pinadala, puro baboy ramo lang dapat nandun. May isang pastor na hapon, amazed na amazed sa church natin sa JTG Japan. Sabi niya, saan galing yung mga tao? Di ba nasa bundok kayo? Ang alam ko, mga baboy ramo lang ang nandun. Paano kayo nakabili ng property? Kasi inuna ang Diyos. Huwag mo nang pansinin yung katabi mo kung kuripot siya. Huwag mo nang pansinin yung isa kung ayaw niya maghandog. At ito, patuturo ko, dito ko magtatapos Mga asawa, mag-asawa. Hindi porket nag-offering yung asawa mo, nag-offering ka na rin. Mga anak, hindi porket naghandog ang nanay mo, tatay mo, naghandog ka na rin. It's personal. Sacrifice, offering to God is your personal worship to the Lord. Amen? One time, actually, walang-wala naman laman yung wallet ko. Walang-wala. Offering time. Alam mo yun, Ladi? Offering time, sabi ko, Lord, hindi ako papayag. Ayoko talaga ng wala akong handog sa Diyos. Alam niyo, nakakatuwa. Pag ganun-ganun ko, may nakita akong isang lapad. 10,000 yen. Pag ikaw walang pera, ano iisipin mo doon? Ay, buti na lang. May pang-uwi na ako, may pamalengke ako. Tama ba? Papalit ko kaya to kay Sister Carissa. Papalit ko kaya to sa treasurer. Alam niyo po, ibang puso. Turuan ko po kayo paano pagpalain ng Diyos. Nung makita ko yung isang lapad, praise God! May pang-offering na ako! One time, pinakita ko sa anak ko. Sabi ko, anak, halika, tingnan mo yung wallet ni mami mo. Pagkita niya, di ba? Puro barya na lang. Sabi ko, 10 yen, 50 yen. Tapos sabi ko, pero naksilipin mo yung offering ni mami mo. Tinignan niya yung offering ni mami niya. Wow, 10,000 yen. Barya na lang pera mo, mami, tas 10,000. Hindi na po tayo nag-aalala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Walang pagkaing masarap hindi ko nakain. Walang damit na hindi ko naisuot. Sasakyan ba, sabi mo, meron ako niyan. Hindi ko sinasabi to dahil nagmamalaki ako. Pinagmamalaki ko ang katapatan ng Diyos. And I challenge you, honor God with your wealth. Put Him first. Lord, hindi ako magkakape hanggat hindi ako nakapaghandog na malaki sa'yo. That's true.
Hindi ko bibilin to, mamahaling nga to, pag ang handog ko sa'yo mas maliit kaysa rito. Prosperity ba? Kayamanan ba? Hindi lang yon, may payapa at may kontento ka na sa puso. Amen ba? Praise God. Sino natuto sa umagang ito? Sa lahat ng tanong na yan, pwedeng isa lang dyan ang kailangan mo. But I pray that the Lord has answered even one question in your life today. Tayong lahat ay tumayo.